Maayong araw sa inyong lahat mga Ginoo at binibini. Aking munang ipapakilala ang aking sarili. Ako si Janji Mertuason, naririto upang magtalakay sa inyo ngayong araw patungkol sa isa sa mga kabanata ng nobela ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal at ito ang El Filibusterismo. Ngunit bago ang lahat, atin munang alamin ang mga nilalaman ng aking presentasyon. Mula sa kabanatang ito ay ating matatalakay ang mga talasalitaan, tauhan, nilalaman ng kabanata, buod, at aral na kapupulutan. Kaya't halina at magdako na sa mga talasalitaang matutunghayan sa kabanatang ating tatalakayin ngayong araw. Naririto ang 5 sa isang mga talasalitaang ating mababasa mula sa kabanatang ito. Una ay ang paskil na nangangahulugang karatula. Sumunod ay palaboy, pag-alagala o palakad-lakad o walang permanenteng tahanan. Pangatlo ay Mexicano, lahi o nagmula sa bansang Mexico. Sumunod ay praile, ang tawag sa mga misyonero na nagpakalat ng Katolisismo sa Pilipinas. At ang panghuli ay Carmen, eksapularyong isinusuot bilang deboto sa isang santa o santo. Ngayon ay magtungo naman tayo sa mga tauhan. Camarón Cocido, isang Kastila na ang hanap buhay ay pagdidikit ng paskil. Marami siyang naobserbahan at napuna sa mga pumupunta sa palabas na ipinagkibit-balikat. Sumunod ay Tadeo. Nagpanggap na maalam sa isang kababayang bago sa Maynila. Nakapasok siya sa dulaan dahil hindi dumalo si Basilio. Sumunod naman ay si Tio Kiko. Binayaran ng 6 na piso ng mga Pranses upang magdikit ng paskil. Doña Victorina, Padre Irene, Polita Gomez at Juanito Pelaez, sila ang mga nanood ng dulaan. At manghuli ay sila Isagani, Makarai, Pekson at Sandoval. Sila rin ay nanood ng dulaan at ibinigay ni Isagani ang tiket ni Basilio kay Tadeo. Ano nga ba ang nilalaman ng kabanatang ito? Sa kabanatang ito, makikita ang itsura ng Maynila kapag mayroong mga dumarayong dayuhang palabas. Maraming tao sa teatro ng Variedades sapagkat mayroong pagtatanghal na nagaganap. Ang palabas ang isang dulang Pranses na pinamagatang Le Coches de Corneville. 7:30 pa lamang ng gabi ay wala ng tiket, kaya't pati si Padre Salvi ay wala nang makuha. Kabanata 21. Mga anyo ng taga Maynila. Nang gabing iyon ay may pagtatanghal sa Teatro de Variedades, ang Le Coches de Corneville ng bantog ng mga Pranses. Ubus kaagad ang tiket at mahabang-mahaba ang hanay na nagsipasok. Isang Kastila ang tanging walang bahala sa pagpasok sa dulaan. Ito ay si Camarón Cocido na anyong pulubi o palaboy. May lumapit sa kanya na isang kayumangging lalaki na matanda at may Amerikanang mahabat hanggang tuhod. Siya ay si Tio Kiko. Pinakitaan nito ng mga mamisong Mexicano si Camarón Cocido. Iisa ang kanilang hanap buhay, pagdidikit ng mga paskil. Ang palabas ay humati sa Maynila. Mayroong nagsitutol dito bilang masagwa at laban sa moralidad, tulad ni na Don Custodio at ng mga praile. Pati ang mga babaeng may asawa o kasintahan. Mayroon namang nagtanggol dito, gaya ng mga pinuno ng hukbo at mga marino, ang kawani, mga dalagang walang kasintahan at maraming matataas na tao. Naging malaki at malaganap ang bulong-bulungan at kasamang nababanggit ang Kapitan General, si Simon, si Quiroga at mga artista. Nang makaalis si Tio Kiko ay may napansin si Camarón Cocido na mga taong tila hindi sanay mag-Amerikana at sa wari umiiwas mapuna. Anya, mga sekretarya kaya o magnanakaw? Kinapa ang sariling mga bulsa. Walang laman. Ano sa akin, sino man sila? Anito at nakibit balikat.
Isang kagawad ng hukbo ang kumausap sa mga di kilalang tao na 4 o 5 sa bawat pulutong. Pagkatapos, ang kagawad ay lumapit sa karwahe at masiglang nakipag-usap sa taong lulan yon, si Simon. May narinig ang palaboy na Kastila. Ang hudyat ay isang putok at umalis ang karwahe. May binabalak ani ni Camarón Cosido. Nagpatuloy ng lakad si Camarón Cosido. 2 tao ang naririnig niyang nag-uusap na parehas ang isinasambit. Patuloy ang pagkikibit niya ng balikat sa mga nangyayari. Sa labas ng dulaan ay naroon si Tadeo at isang kababayang baguhan sa lungsod. Niloloko ni Tadeo ang kababayan sa pagsasabi ng mga kahangahangang kasinungalingan. Maraming mga taong nagdaraan ang sinasabi ni Tadeo na mga kaibigan at kakilala niyang malalaking tao kahit hindi totoo. Dumarating sina Paulita Gomez at ang tiyang si Doña Victorina. Nakilala ni Tadeo si Padre Irene na nakabalat kayo, ngunit di na itago ng tunay na katauhan dahil sa kamahabang iyang ilong. Dumating din si Don Custodio. Nang makita ni Tadeo na dumating sina Makaray, Exon, Sandoval at Isagani, ay lumapit ito at bumati sa 4. May labis na tiket ang mga ito dahil di sumama sa kanila si Basilio. Inanyayahang pumasok si Tadeo. Di na naghintay ng ikalawang pang-anyaya si Tadeo. Iniwan ang taga-lalawigani na nag-iisa. At ang aral na mahihimuha natin sa kabanatang ito ay ang pagpapahalaga sa ating sarili ay mahalaga, ngunit kaakibat nito ay atin ding pahalagahan ang kapwa, gayon din kasama ang ating bayan. At natapos na natin ang pagtatalakay sa ika-21 kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang mga anyo ng taga Maynila. Sana'y kayo'y may natutuhang panibagong aral mula una at huli ng presentasyong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!